Ang nakaraan, may nakalaban na puting bunny si Jinguji at natalo ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang i-activate ang kanyang skill sa isang pitik at biglang may lumabas na pintuan. Ito ang episode 2 ng istorya tungkol sa buhay ng isang ordinaryong lalaki na muling nagkatawang tao sa katawan ng isang kapanta-pantasyang cute na babae. Sa paglitaw ng itim na pintuan, nag-uusap sila na pamilyar sa kanila ito. Sa pagtingin dito ay napagtanto nila na pintuan ito ng bahay ni Tachibana. Hindi naging maganda ang pakiramdam nito. Nagulat siya dahil ito talaga ang bahay niya, pati ang basurang iniwan ay nandoon din. Nagsalita si Jinguji na hindi muna sila mahihirapan yan sa pagkain at meron na silang pwedeng tirhan. Sumagot naman ito na magiging problema nila ang pagkain dahil ang kinakain nila ngayon ay huli ng pagkain na meron siya sa bahay. Binuksan ni Jinguji ang ref at wala itong laman. Nagalit ito sa kanya bakit wala siyang nakatabing pagkain at tinanong ito kung may mangyaring kalamidad, ano kakainin nito? Sumagot naman siya na madalas itong wala sa bahay at kumakain ito sa labas. At alam naman niyang pupuntahan niya ito para iligtas. Habang nagsasalita at kumakain si Tachibana ay napatingin siya dito at inahalin tulad niya ito sa hamster sa kakyutan. Nag-flashback si Jinguji at naisip na ito ay isa sa mga kahilingan niya bago nangyari ang lahat. Ang may hatid ng maayos sa bahay niya si Tachibana ngunit ang pagbigay ng hiling ay palpak. Sa pag-uusap nila, nasabi ni Jinguji na habang hinahabol sila kanina ng malaking bunny ay may napansin siyang usok sa di kalayuan at baka may village dito. Nang lumabas sila ay may nakita silang kabahayan at masaya ang mga ito. Habang nag-uusap, napatanong siya kung bakit simula nang maging babae siya naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Paulit-ulit na lumalabas ang salitang cute at hindi matignan ang kaibigan. Nagpalusot ito na baka self-conscious lang ito. Biglang nahiya si Tachibana sa kanyang suot at tinanong si Jinguji kung okay lang ba na lumabas siya ng ganon suot. Sumagot naman si Jinguji na masikip masyado ang damit nito. Sagot naman niya ay wala siyang ibang choice dahil yun lang ang damit na naiwan ng kapatid niyang babae noong pumunta ito sa bahay niya. Nainis ito at nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa mga kabahayan. Napatingin ang binata sa mga kabahayan, napansin na parang hindi na normal ang lumalabas na usok at nakakaamoy na siya ng nasusunog. Nagtaka si Tachibana kung anong nangyayari at sa kanyang paglalakad ay may nakabangga sa kanya. Nadapa ito at may biglang lumapit na nakakatakot na lalaki sa kanya. Nagtanong ito kung okay lang ba siya habang tumatawa ang nakakatakot na mukha. Nang magsalita na si Tachibana ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng bandido at tinanong ang sarili kung pag-ibig na ba ang nararamdaman niya. Sabay hawak sa kamay ng dalaga at niyaya niya itong magpakasal, nangakong hindi na siya magnanakaw, magtatanim na lang siya at mabubuhay sila ng desente. Sinabi niya na gusto niyang magkaroon sila ng 2 anak, nabigla si Tachibana sa pangyayari. Binuhat niya ito at upang pumunta sa kanilang boss para humingi ng permission, sigaw ni Tachibana na teka lang. May lumabas na screen sa harap ni Jinguji at nakasaad dito ay ang gumagawa ng gulo ay walang kahirap-hirap na nakagawa na ng gulo. Biglang nagsitakbuhan ang mga tao at sigaw na may mga bandido. Dali-daling tumakbo si Jinguji para iligtas si Tachibana. Balik kay Tachibana, may dumating na isa pang bandido at tinanong ang kasama kung anong nangyayari. Sumagot ito sa kanyang kapatid na nakita na niya ang kanyang mapapangasawa at sabay tingin dito. Biglang hinawakan ng kapatid nito ang kamay ng dalaga at inaaya din ito magpakasal. Nangakong hindi na siya magnanakaw, gagawa na lang sila ng palayok at mabubuhay sila ng disente. Sinabing gusto niyang magkaroon sila ng 8 na anak. Nabigla si Tachibana at gusto niya din magkaanak dito. Napaisip siya na ganun ba talaga kalakas ang skill niya na pagiging maganda upang mabaliw sila sa kanya. Nabibigla si Tachibana sa nangyayari at tinatanong ang sarili kung kagagawan ba talaga niya ng nangyayaring kaguluhan at nagmamakaawa na itigil na nila ang walang kabuluhan na pag-aaway. Nagsasagutan ng 2 bandido at pinag-aagawan si Tachibana nang biglang may lumapit ulit sa kanya na bandidong may punk na buhok at niyaya din ito magpakasal. Hinagisan ito ng pangalawang bandido ng palakol sa ulo at nagsimula na silang mag-away-away. Pagdating ni Jinguji ay tinanong kung okay lang ito, ngunit nakita niyang bagsak na lahat ng kalaban. Tinanong ito kung kagagawan niya lahat ito at nagpaliwanag siya na wala siyang ginawa at masyado lang siyang naging maganda kaya ganito ang nangyari. Nagduda si Jinguji kung totoo ba siyang hindi masaya sa nangyari. Habang nakatali,
Nagsalita ang mga bandido at nagbanta ang mga ito na sa oras na mapansin ng kanilang ibang mga kasamahan na hindi pa sila nakakabalik ay lulusob ang mga ito. Dahil dito napagtanto ng magkaibigan na malapit lang ang base nila sa Nayon. Tinanong ni Jinguji kung saan ito pero ayaw nila sumagot kaya ginamit na naman ni Tachibana ang kanyang kagandahan para mapasagot ang mga ito. Nagtanong si Tachibana kay Jinguji kung bakit hindi ito tinatablahan sa kanyang kagandahan. At ang sagot nito ay dahil siguro sa alam niyang lalaki siya. Ngunit sa kalooban nito ay hindi talaga siya okay. Nagpasalamat ang mga taga-Nayon sa dalawa at sinasamba si Tachibana na parang Diyos nila. Naisip niya na magiging problema ang kanyang mukha kaya sinubukan niyang itago ang kanyang mukha sa kanyang buhok ngunit tinamaan pa din ng pana ang puso nito at tinanggal ito. Habang nakatingin sila sa base ng mga bandido, biglang nag-flashback kay Jinguji noong nag-aaral pa lang sila. May iniutos sa kanya ang kanilang teacher ngunit walang nagtangkang tumulong dito at lumitaw si Tachibana para tulungan ito. Nasabi na simula pa noon ay talagang mabait na siya. Bago lumusob, tinignan muna ng dalawa ang status ng kanilang mga kalaban sa itim na screen. Napag-usapan nila ang kaligtasan ng bawat isa. Lumalim ang pag-iisip ni Jinguji. Sa isip nito ay kinikilig na siyang mag-isa. Naisip niya na ang cute talaga ni Tachibana. Mahal niya ito at gusto niya siyang pakasalan at biglang lumitaw ang isang kampana. Nagtaka si Tachibana kung anong nangyayari dito at biglang hinampes ni Jinguji ang kanyang ulo sa malaking punong kahoy. Natauhan siya at napagtanto niya na halos ang nasa isip niya ay si Tachibana. Natamba ang malaking puno at nagdugo ang ulo ng binata. Napapatingin ito sa kanyang maliit na dibdib kaya lalong naging maliit na fountain ang dugo sa kanyang ulo habang pinupunasan siya nito. Sumabog si Jinguji at itinapon si Tachibana sa base ng mga bandido. Napasigaw ang mga bandido nang gamulong siya sa kanilang harapan. Nilapitan siya ni Jinguji at binalot niya ito sa kanyang damit at sinigawan ito na bakit pinapakita nito ang kanyang dibdib. Nag-aapoy pa din sa inis si Jinguji nang biglang pinalibutan sila ng mga bandido. Lalong nainis ang binata nang pinag-interese ng mga ito si Tachibana. Nagpakita ang mga taga-Nayon upang tulungan sila. Nabigla ang mga tao at sinabihan din niya ang mga ito na huwag lalapitan si Tachibana. Hindi na kontrol ni Jinguji ang sarili pati ang chief ng Nayon ay nahagis niya din. Isa-isa niya itong hinagis at parang itinanim sa lupa. Tinanong ni Tachibana kung okay lang ito pero hindi niya masabi na nasisilaw siya sa dibdib nito. Umiling siya at sinabing hindi. Pinapaamin niya si Jinguji na kung nakukyutan ito sa kanya pero ayaw umamin nito. Tinuro niya ang nakasulat sa ibabaw ng kanyang ulo at nabigla si Jinguji. Napaluhod ito at parang nahihirapan at sinabing wala itong interest sa kanya. Habang nagpapaliwanag hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nasabi na siya ang araw ng kanyang gabi sabay hawak sa kamay ni Tachibana. Nagliwanag at napatingin sila sa isa't isa. Ngunit sabay sigaw nila at sinampal ng malakas ni Tachibana si Jinguji dahilan upang lumipad ito papunta sa lupa. Natakot si Tachibana sa kanyang kagandahan. Nang marinig niya si Jinguji na nagsalita, nakita niya itong may pulang hampas ng kamay sa mukha nito at humingi siya ng pasensya. Humingi din ng pasensya si Jinguji at natauhan na ito. Nawala na ang nakasulat sa ibabaw ng kanyang ulo. Tuwang-tuwa si Tachibana dahil madami silang nakuhang ginto mula sa mga bandido. Depressed pa din si Jinguji sa nangyari pero sinabihan siya ni Tachibana na kalimutan ang nangyari at uminom na sila. Binibigay ng chief ng Nayon ang mga ginto sa kanila pero tinanggihan nila ito ngunit humingi na lang ng maayos na damit si Tachibana bilang kapalit. Tuwang-tuwa siya dahil ngayon niya lang naramdaman ang pakiramdam ng maging cute at napaka-makapangyarihan nito. Habang nakatingin ito kay Jinguji, naisip niya ang pinagdadaanan nito at nakaisip ng kalokohan. Sabay hampas sa likod ni Jinguji ng paulit-ulit sa tuwa. Gumanti si Jinguji at pinag-wrestling ito. Nagtaka ito sa asal ni Tachibana. Paasar siyang tinignan nito at sinabing alam na niya ang kanyang kahinaan at siya ito. Natawa si Jinguji dahil ngayon pa lang siya nagkaroon kahinaan. Nang biglang napansin ng dalaga na nasusunog ang kanilang lugar at sinabi kay Jinguji ang kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda, may dalawang elf na nag-uusap na nakatira sa malaking puno. Gandang-ganda ang isa sa kanyang sarili. Maganda ang mood nito paggising at pagbukas niya sa kanyang kurtina ay tumambad sa kanya ang nasunog na kagubatan at nagalit ito.